Hello guys, no, magandang araw sa inyo lahat, no? At kumusta naman po tayo? Ayan, sana ay nasa mga mabuti ho tayo mga kalagayan guys, ha? Ayan, so this is Laking Davao once again guys, and welcome back to my channel. Ayan guys, no, so magandang araw sa atin lahat, no. Ayan, so nandito ho tayo ngayon sa northern part of the city of Davao guys, no. Ayan, so nandito tayo sa may Lanang area. Ayan, no, ayan, so may junction nitong R. Castillo at ng JP Laurel guys, no. At syempre, ang binalikan natin dito guys ay ang itong SIDC project guys, no, or ang Samal Island Davao City Connector Bridge. Ayan, so we're going to update this one, and actually this is our first update of the year of this project guys, no, sa taon na ito, no, itong 2024, and actually this is our 5th episode of updating this project also, no. Ayan, so actually nung mga December lang guys, nag-update tayo dito, no, tungkol dito sa SIDC, which is dito rin tayo na side, no, sa Davao City guys, no. But that time guys, kasi ang nakikita natin doon nung December, kakaumpisa lang ho dito banda sa area na ito mismo, itong nagbukas dito, itong sa loob nito guys, yung clearing operation dito guys, no, nung December, no. Parang inaayos nila ton dito, no, at ayan nga, no, so nagkaroon ng clearing operations dito, so good thing yon, no, yung nandito na sila sa side ng Davao. This time around naman guys, January 2024, just a month after that we vlog about this project, ang kagandahan ngayon dito guys, ngayon ang nakita ko, good thing, we are seeing some of the heavy equipments already in sight, no. So that is a good sign guys that probably the physical construction of the bridge, or the what you call this, this interchange na that will happen here dito na area banda guys, no, at saka yung viaduct will commence soon, no. And actually days before lang guys, hindi lang tayo nakadaan ako dito, medyo umuulan kasi noon that time, no, nung nakadaan ako, may nakita ako dito nga they did a soil testing, no. Ayan, no, ayan, so may magsasabi na naman sa inyo, o ano na naman ba yan, bakit nag soil testing na naman, nakakailang soil testing na, no. Actually guys, para sa akin guys, yung before kasi ang ginawa nila soil exploration, no. They are going to explore where the possible of kung saan nila itatayo yung poste, no, or saan yung pinaka makakahanap sila ng pinakamagandang posisyon ng poste, no, yung kung ano, kaya nag-e-explore sila ng soil, no. So kaya noon makikita natin on that time ang dami, no, ang dami nilang meron silang dito sa may R. Castillo na side, meron din sila dito sa may JP Laurel na side, yung dito sa may junction mismo, no, nakailan, no, ilang butas ang ginawa nila noon that time, no. Ayun, so this time around siguro guys, since after that exploration and kasama na rin yung testing, yun ay yung after that ng yung pinaka-event na yon, doon na ginawa yung nag-finalize na sila sa design engineering, no, engineering design, detailed engineering design, no. So kasi para so meron na silang idea kung anong, I think, material or what kind of mixture of the
ang gagamitin nila doon sa mga poste, no. Ganun kasi, yun yung kasi ang purpose ng mga soil testing, guys, no. This time around lang kasi, guys, I think may papakita ako dyan na screen grab ko yan, pinakita yan, actually lately lang din yan kay Mr. Dean Ortiz, no. Kung saan ngayon itong nakikita nating ito kasi, guys, yan, yung kung saan merong ano yan dyan, yan dyan nag-soil testing, guys, no. So kung i-ano din natin dyan sa may drawing ng engineering design about sa curve ng interchange, sakto siya doon sa poste na kung saan sila maglalagay ng poste, no. Ayan, no. Tapos meron pa, baka maybe inside here, alam ko meron sila dito ginawa din, no, sa may likod, no. Marami sila kung saan mismo. Ang napansin ko ngayon, guys, doon sila nag-soil test mismo kung saan sila maglalagay ng poste. Siguro baka that is for finalizing lang, na talaga kung para matama yung compound or yung material or yung some kind of a mixture of the cement that they will use for para sa mga piers, no, at saka sa foundation mismo, kasi yun yung pinaka-important. Siguro para sa akin, naninigurado yung mga engineers na and the contractor, of course, no, kasi lately, no, masyadong parang dinadalaw na naman ng pagyanig itong Davao region, guys, no. So siguro since this is a mega project, guys, no, hindi to basta-basta, so they want to make sure lang, no, siguro yun lang. It's for hindi naman natin masasabing no, hindi naman siguro nilang sinasabi na para 100% na safe, no, kasi alam niyo naman kapag kalamidad na ang kalaban natin, wala na tayo kung magagawa dyan, no. Talagang hindi natin mapipigilan yan kung kapag yan ay malakas talaga, no. Iba talaga ang calamity, no. Iba talaga kapag nature na ang magsisingil, guys, no. So the best thing that they can do is na kung paano hanggang ang maglast yung mga poste, no, since laging ang dinadalaw, no. They have to make sure, kailangan kasi yung expectation dito sa tulay na ito, dapat it will last long up to 50 years, I think, no. That is the minimum, no. So yun yung siguro sinisigurado nila, no. Actually they did here dyan, no. Tapos meron something dito, meron din doon sa may kung saan din yung mga madadaanan, guys, no. Mamaya later papasok tayo doon banda sa may dyan sa may Lisada Drive. Ayan, no. Basta yun yung best thing about this project, guys, no, na we can see on site na some of the these heavy equipments already, no. Ito yung boring machine na magbubutas para preparation yung sa maglalagay ng mga ng mga tile foundation, no. Ayan, probably yan talaga yan. So yun yung kagandahan dito, guys, no. Ayan, kasi meron nga nagsabi sa akin by 2021 pa daw may nakita na daw siya ditong meron na daw itong mga itong heavy equipments, no. I don't think so, kasi last December nandito tayo, wala tayong nakita, no. And 2021, I guess, guys, wala pang nangyayari nun. It's only lang siguro, no, that time, hindi ko alam kasi that was a pandemic era, no. So I think wala, no, kasi naka on hold ang project nito nung that time, no. Ayan. So I guess baka iba yung nakita niyang mga heavy equipments, no. It's not for the SIDC project, no. And doon din yung kay Mr. Dean Ortiz, actually ito na lang din yung inaantay nila, guys, no. Ito pa yung isa sa good news dito sa project nitong SIDC, guys. Sa Samal Island na side, guys, is actually 100% okay na, no, sa raw acquisition, no, yung sa tatamaan. So that's a good sign, no, kasi yun yung before dati, no. Ang dito na lang sa Davao City na side, parang out of 51, I think, no, 51, 3 pa lang ang na co-compensate, no. Ayan. So I think pero baka dito sa Davao naman madali lang, no, kasi sa mga gilid-gilid lang naman yan ng mga kalsada, maybe
they were just there, tsaka na lang yan sila alis kung talagang mag-uumpisa na yung construction. So madali na lang yan. And maybe yung inaantay na lang ng DPWH dyan is yung sa budget, no, for the para ma-turn over or maano yung ano na yon, no, yung kanilang mga matatamaan, no, mababayaran nila. Ayan. So ito naman yung ang inaano din dito sa kabila, guys, yung nakikita nyo parang factory dyan, inaantay na lang yata yan, no? They have nag-notice na sila dyan para yata tanggalin na lang yata something yung mga laman yan or kung ano yung mga kailangan nilang tanggalin ng may-ari dyan, no? And then for demolition na rin yan siya kasi tatama dyan, tatama dyan yung tulay, no? As of now nga, sabi nga ni Mr. Dean Ortiz, no, although kahit na nagkaroon inamin naman ni Mr. Dean Ortiz, guys, no, na according to him na nagkaroon nga na talaga ng slight delay because of sa mga setbacks, no. Ayan. So hindi naman natin maano yan, guys, no. So ang good thing lang naman daw kasi sa nangyayari, kahit nag-on suspend sila, may mga progression, no, na nangyayari, may mga ongoing pa rin, hindi nag-totally stop, no. Ayan, so yung sa physical construction lang siguro talaga kasi marami silang hinarap, no. Ayan, pero good thing, according to him, it is meron namang ano, no, maganda naman ang mga pangyayari ngayon. Ayan, so ito na, no, ito na yung progress niya ngayon, guys, no. Ayan, so ito yung ano, guys, ito yung kanyang pinaka main ano, ha. Ayan guys, ha. Ayun, no. So meron din pala, no, isa din pala, guys, no. May mga nagsasabi kasi na wala na daw tong budget or ganyan. Remember, guys, that this project, i-mention ko to nung last vlog ko dito in December. This is under ODA, no, or Official Development Assistance. So the best thing about that ODA, guys, no, yung sa ODA, yun yung kagandahan na ginawa nila na the former admin, no. Ayan, kasi para kahit kung sino ang papalit na administration, tuloy-tuloy itong project, no, hindi to makakancel kasi this is under na to, no, contract na to, no. So yung fund source nito, yun nga, ODA, and marami nagsasabi wala nang pera to, na nagastos na corrupt na. No, I don't think so, guys, no, kasi ang pera nito, guys, andoon sa bangko na nag-approve nito, guys, no, yung mag-finance nito. So sila may hawak, wala ang gobyerno at wala yung contractor din, no. So sila ang mag-finance, so kung ano yung mga kailangan dito. So I think there's nothing, tsaka hindi to makakancel tong project na to, guys, no. Kasi ano na to, guys, if ever they will cancel this, still we're going to pay for this, guys, no, this loan, no. So parang para namang magiging loko-loko yung gobyerno natin nun, kinancel nila yung project pero babayaran pa rin, no. Ayan, so hindi naman magagamit yung ibang yung source of funds niyan sa iba na, no, kasi yun na yung nasa kontrata, guys, no. So I think ayun yung medyo matagal lang talaga, no. Medyo okay lang naman yun, no. Ako hindi talaga ako nagwo-worry about this project, guys. It's the natural way, no, na parang sa mga preparations, no. Ganun talaga ang project, guys, no, kasi nag-uumpisa yan, di ba, napapansin nyo yung project, nag-uumpisa yan sa planning stage, no, sa proposal, and then going to the planning stage, no, and then after the planning stage, yung planning stage kasi, guys, yan na yung mga parang kung ano yung magiging design, yan, maraming mga maraming pangyayari, no. Meron kaya silang percentage, no, sa planning stage, meron na 60% na yung planning stage, no, and then when the time they will na okay na approve na yung kanilang proposal, and they will asikasuhin na nila yung mga papeles or what or anything, no, yun, the status of the project will change to ongoing, no. Ayan na yung mga magkakaroon na ng mga
feasibility study, soil exploration, no? Ayan na, kasi nagre-release na ng mga budget kasi ng that time, guys, no? So that is already ongoing, no? When that time, yung kung saan mag-asikaso sila sa mga business permit or what, no? And then when that time na magkakaroon na ng clearing operation sa site mismo kung saan gaganapin yung project, the status of the project will change into under construction. So ganun yan, guys, no? Hindi ganun kadali. It's the same way goes as sa private din, no? De parehas ng Victoria, yung Abriza, guys, no? The Aeon Towers, no? Kung hindi ako nagkakamali, guys, alam ko kasi yung Abriza, Ayala, when the time the Victoria Plaza opened here in Davao City, around 1991, 1990 I think, no? Parang 1996 pa lang, on talks na yung Ayala dyan, no? Guys, no? Tapos, syempre, marami pang mangyayari, no? Kasi from proposal nga, yan yung sinasabi ko, madaming dadaanan pa. Hindi ganun kadali na magpo-propose ka ngayon, kinabukasan sa Makalawa, ayan na, gagawin na nila yung project. Hindi po ganun ang sistema ng mga ganitong klaseng project, no? So we have to be patient lang, no? Although alam ko naman yung iba dyan eager na and medyo tawag nito frustrated na, no, about this project. Even I, no, kasi matagal na kasi talaga to, guys, no. Pero actually ako nga binura ko na yung the last 20 to 30 years, guys, no. Ayan, binura ko na yon. Nag-umpisa na ako ngayon yung from the past administration. Ang bilis nga na ng mga pangyayari, no. 2018 revisit to ng presidente, and then 2019 nagkaroon na ng naging ongoing na yung status niya. Nagkaroon na ng mga soil exploration, feasibility study, yung totoong feasibility study, no? Kasi mga before presidents kasi, guys, merong mga feasibility study pero hindi naman natin alam kung totoo man nagkaroon ng feasibility study, unlike sa former admin, no? Ayan. So yun, no, mabilis. Ang nakasetback lang talaga dito sa project na ito, guys, is yung pandemic, no? Dahil nga the former president, halos lahat ng mga in-on hold niya ng mga project ay dito sa Davao City, no. Hindi siya masyado nag-on hold ng mga projects sa ibang syudad, no. Dito siya nag-on hold sa itong SIDC, Davao International Airport, no. Ayan. Marami siyang in-on hold na projects dito sa Davao City just to forsake, no, to lang para sa pandemic time. Ayan. So I hope na everyone can understand that, guys, no, na ako intindi lang natin, wag na tayo masyadong wag natin masyadong problema. Kahit anong mangyari, matutuloy yan, no. Yan. Lang talaga kasi syempre eagerness na rin natin na gusto na natin makita ang physical construction, kasi alam nyo, guys, halos kasabayan lang nito yung Pangil Bay Bridge, no. So kung hindi to in-hold siguro by the former admin, probably, no, itong area na ito, probably nandito na yung viaduct, yung approach and landing system, no. Baka nandiyan na sila banda sa may sea crossing, so sa main bridge na mismo nagtatrabaho, no. Ayan. So well, wala tayong magagawa, guys, no. Ayun talaga. So at least for now, there is a progress on this project, guys, no. Yan. Yun lang naman ang sa akin, guys. Ngayon, pupuntahan natin, papasyalan natin, titingin tayo, sisilip lang tayo doon sa may beach area kasi meron din daw na nagso-soil testing doon, no. So titignan lang natin, guys, no. Let's go, guys. Puntahan natin. Ayan, guys, no. So nandito tayo mismo sa may parang Lisada, yata to, guys, no, na avenue or street. Ayan, dito tayo papasok para puntahan natin tignan natin kung nandyan pa yung nagtatrabaho ng soil testing, guys, no. Ayan, let's go, guys. Ayan, so, guys, no, andito tayo banda. Ito na yung papasok kasi, guys, no. Doon tayo galing, dito yung papuntang yung sa labasan, sa Lanang.
no. Ito na yung papuntang on the coastal area, no, yung sa may beach side, no. So dito tayo nakakita ng last na lang pala daw to guys, no. This is the last one for the soil testing kung saan nga daw itatayo, no, yung itong poste mismo ng ano. After this they will go to Samalda para ma-finalize na rin doon sa mga approach doon, no, yung magso-soil test na rin doon sila sa may approach and landing area side sa Samal guys, no. Ayan, so titignan lang natin no, ayun. So may mga ilang mga engineers na Chinese dito, and then of course the laborers are Filipinos, no. Ayan, so ito na guys, no. Ayan, dito to, ito yung mga tatamaan mismo kasi yung project guys, yung SIDC, this will be the, ito kasi sa taas, dito yung dadaan mismo yung viaduct, no, viaduct kasi yan guys from the from the interchange, no, yung ramp on, ramp off, and then interchange, and then viaduct, and then going to the papunta sa main bridge, no, mismo, no, kung saan sila maglalagay ng pylons, no, or yung ano, no. Ayan, kasi extra dose type na bridge ang itatayo. Ayan, so yun nga guys, no, this is the last one na soil test dito sa Davao City side, no. Ang kanilang sinoil test daw kung saan mismo itatayo yung mga poste. Nakausap natin yung engineer kanina, yung ano, it's for the, para daw sa mga poste, no. Ayan, so dito siguro mismo yung parang pinaka poste ng isa sa mga poste sa viaduct. Ayan, so ito yung mga matatamaang individuals dito sa area na ito guys, no. Ayan, kasi ito kasi guys, pagka dinere-diretso mo to, ito yung ang tungpok nito, yung doon mismo kung saan yung may clearing na ginawa, no, kung saan tayo nakakita ng heavy equipments, yun yung kanyang pinaka dire-diretso niya. Ayan, may pa-curve lang kasi itong kalsada dito. Ayan, so kanina rin guys, no, along the way ko ako dito, may nakita akong parang mga pininturahan, no, na mga sa tabi ng kalsada. Ayan, so later on titignan natin, and then we will end this update already. So yun guys, no, that is the last one na, no, hindi na natin naabutan yung mga nakaraang araw na nagso-soil test. So ngayon papakita ko sa inyo yung mga nakita kong parang may mga pintura sa kalsada. Siguro yun, no, yung sa mga soil testing nila yun, no, yung mga binutasan nila, or I don't know, for something. Let's see guys, na tignan natin. So ito yung sinasabi ko guys, oh. Ayan, oh, marami yan no? Ito yung no, yung tumpok niya, yung kanina, yung sa may soil testing dyan lang banda sa may likod yan. Ayan. So probably, I don't know if this is still part, maybe dito sila nagkaroon sila dito ng soil test dito, no, parang marker nila, no. Ayan. So ito yung mga matatamaan na guys. Ito na rin yung parang factory guys, no, or yung bodega, no. Yan siya, ready for preparation na yan, din yan siya for clearing na rin yung side na yan, no. Inaantay na lang yung may-ari niya na para matanggal nila yung mga kanilang mga whatsoever yung sa kanila dyan, no. Ayan, so habante tayo doon konti guys, no. Punta tayo. Ayan guys, no, so doon tayo galing sa may kung saan yung blue na truck na yan. Ayan, so dito naman meron, ayan, no. So ito na yung pinaka uli natin makikita dito na area, kasi yung along this way na wala na tayong makikita dyan, kasi siguro dito na sa loob yung mga iba, no, kasi wala naman, hindi na yan tatama sa ano dyan sa project guys, itong area na ito
no, dito na sa loob. Ito na kasi yung sa loob nito, dito na yung mismo yung kanina, no, kung yung sa cleaner nila kung saan yung may mga heavy equipments na, no. Ayan, meron lang yung parang ganyan na marker doon mismo sa may kanto nito, no. Ayan, tapos yan, no, may nakita kang parang arrow dyan. Ayan, no. So probably matatamaan, no. Ayan. Itong ano na ito siguro tatamaan to. Ayan lang guys, no. So magkakaroon siguro ng mga poste lang dito, no. Ayan. So let's go guys, no. Punta tayo doon sa may labas na rin tayo, balik na tayo sa may ano, sa labasan guys. Ayan guys, no. Meron pa tayo nakita dito, no. Ayan, no, marker, no, na parang pinuturahan. Meron kasing parang ano to, ano ba tong ginagawa dito? Maybe it will be there some ano, no, baka or maybe ibang project to. Ayan. Ayan din, no, dito rin sa kabila meron din tayo nakita parang marker. Yan na lang guys, no. Yan na yung nakita natin. The next one is yung doon na sa kanto mismo nito guys, no. Ayan, ito na yung kung saan yung nag-clearing. Ayan guys, no. So let's go guys, no. Punta na tayo doon sa may labasan. So ito guys, no. So nakabalik na tayo dito. Ito yung isang marker nakita natin dito. Ayan. Ayan, no. Tapos yan na yung isa sa mga natapos na rin nila guys, no. Ayan. So hindi natin alam kung para saan tong mga mark na ginawa nila. Maybe siguro, no, para to sa mga approach and ano siguro, depende, no. Ayan. So yun lang naman guys, no. That's our update for the SIDC project guys, no. Ayan. So ayan, thank you so much guys, ha. Please like and share this video, no. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan sa akin guys, please do so, subscribe na po kayo and hit nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo every time I will upload a video tungkol sa mga development na nangyayari dito sa Davao tulad nito. Okay? So sa aking munting paalala sa inyo guys, ha, mag-iingat ho tayo sa ating mga pang-araw-araw na mga ginagawa dahil yung mga mahal natin sa buhay ay nag-aantayan sa atin hanggang tayo ay makauwi ng matiwasay. Okay? So guys, this is Laking Davao once again guys, updating you about this SIDC project or the Samal Island Davao City Connector Bridge. We are hoping, no, konting patience lang tayo guys, no. Matutuloy at matutuloy ito. Okay? So bahala na kayo kung ano yung mga negative ano nyo, basta, no, this will be, kasi imposible talaga to ma-cancel tong project na ito. Okay? So that's all guys, no. God bless us all and adios.